Amen. Let us pray. Yes, Lord, it's a beautiful Tuesday, oh God, that we are here in your presence to glorify you and to magnify your holy name, Lord. Thank you for this new day, new hope, new victory, oh God, that you are going to do in our lives, Lord. Father, we thank you that as we sit at your feet, teach us your ways, oh God. Teach us your will and help us, oh Lord, to put them into action, oh God. And Lord, we continue to invite the Holy Spirit to continue to move in our midst, oh Lord, to give us the understanding, to give us the conviction, Lord, to rebuke us, to correct us, oh God, into righteousness for our path, oh God, to be straightened, oh God. Lord, we thank you. Just use me as your instrument, Lord. Have your way, oh God. I'm just your mouthpiece, Lord. This is my prayer, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. So, good morning. Good afternoon. Good afternoon, everyone. It's a good day. Amen. Amen. Hallelujah. So, depende kung paano mo titignan ang araw-araw na ginagawa ng Lord. Kung good, then it will be good. If it is gloomy, kahit na gloomy pa talaga dahil umuulan at very cloudy at may mga thunderstorm pa minsan, pero kung dyan ka magpo-focus, then yun talaga ang definition ng araw mo. But then, kahit na ganyan, ang nangyayari sa ating kapaligiran, if we will believe that this day is still good and this day will still be victorious, then it will be. Amen. Amen. Hallelujah. So we praise the Lord sa ating lahat at nandito pa rin tayo para makinig ng kanyang salita. And even those who are watching online, thank you very much for your life dahil you are investing in the kingdom of the Lord. Amen. So praise God for this time. And I would like to, before we go to our lesson this afternoon, we would like to extend in behalf of the mission team that went to the Southeast Asia, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, North and South. Thank you very much for your prayers and for your support. Amen. Dahil alam po namin na you have supported us in your prayers and of course you have also supported the work of the Lord through your love offerings to God. Amen. So yun po, nadala natin ang Ebanghelyo ng Panginoon doon sa mga lugar na yon, and they are thankful, they are extending their regards and gratitude to each one of us here in Hong Kong. Nag-anniversary ang ating Thailand brethren and Cambodia for 7th year na nila. Amen? Wow. So mag-8 years na sila and praise the Lord, fighting pa rin. Fighting the good fight of faith pa rin ang laban nila doon. Amen? So, it's a different thing kasi doon kasi they are, at least dito sa Hong Kong, kahit na ganito ang surroundings natin ngayon, at least marami pa rin ang Christians. Amen? Marami pa rin ang mga Kristiyano, pero doon, Thailand is composed of 98% Buddhist, 2% paghahatian ng Islam, Christians, and other religion. Yung 2%, hati-hati pa tayo doon. Hindi 2% Christian, hindi po. Maghihati pa ang Islam, maghihati pa ang ibang mga religious groups. So, talagang Buddhism po. Pero we praise the Lord dahil may mga God is raising up people in order to conquer the land. And one of them, of course, our family, our counterpart doon sa Thailand, ang mga kapatiran natin doon, ng mga free believers. So magkakalayo po ang mga places nila. So kung nalalayuan ka na sa 20 minutes na train, isipin mo ang 12 hours. 12 hours, 6 hours. Kaya meron tayong kapatid doon na anniversary lang nakikita. Kasi masyadong malayo. Ang ano naman kung magbabiyahe ka, if you are only given 10 hours day off, tapos 6 hours na papunta, kulang pa na pabalik mo yung, kasi kung 6 hours papunta, another 6 hours pabalik, 12 hours na yun. So, wala na, na-consume mo na yung day off mo. So, ang ginagawa na lang is nag-online na lang siya and then nire-reserve niya lahat ng mga favor para kapag anniversary yun lang siya lalabas. Okay, Brother Edwin is there also. He is 12 hours away from Bangkok, where our church is. So, ang choice doon, ang option doon is mag-o-open siya ng church natin doon sa lugar niya para magpa-pioneer sila doon. Kesa yung pupunta sila every 12 hours.
Magpabiyahe lang and then babalik ka agad. Kulang pa yung day off na ibinigay sa kanila. Okay, so we praise the Lord for what God is doing and of course the new opening. And we are praying for the sustenance is yung sa Laos naman. Amen. So, thank you for your support dahil naapakan po natin ang Laos. Although strangers po kaming lahat doon, hindi po namin kilala ang mga contact persons natin doon. Although they came from the north of the Philippines also, Kailian, they came from Cordillera, but then hindi pa rin kami magkakakilala. So they are friends of our friends. Ganun ang connection. Pero thank God dahil God made a way, nakipag-communicate sila sa amin and they nagpaunlak sila na mag-dinner kami. So syempre kapag hindi naman magkakakilala, medyo may ilangan pa kasi hindi kami magkakakilala. So we praise God. After the dinner, one of them invited us to go to their house to have dinner also the following day. And then akala namin dinner lang. Pero after na nakauwi na kami sa hotel, nag-text siya, pwede ba, Pastora, na mag-Bible study tayo sa bahay before na mag-dinner tayo. So we praise the Lord. She opened her home for the word of the Lord and we believe that that is the start of the work of the Lord in Laos. Amen. Amen? So ganyan po. So parang Pilipinas lang din. Parang wala namang iba. Tao lang. Tao lang at lengguwahe ang naiiba. Pero sa lugar, ay, salamat lang ang Pilipinas. Nakabitin namin di wirings, di kuryente. Kasi lang magsaysay, di magyo. Taste tayo na. Kaya yung parang wala lang din. Okay, so ganyan po ang ginagawa ng Panginoon. And of course, we thank the Lord. Nagpunta rin kami sa Cambodia. We praise the Lord for the lives of our sisters there. Sila ang congregation natin na purely professional except for one na nani. Pero kahit nani siya, mas mataas ang sahod niya kaysa sa teacher. Kaya yung mga teachers na determine na maging nani na lang. Kasi $800 ang sahod niya, neto na yun. Eh, yung ibang teacher, $700. Hindi pa yun neto dahil may maminus doon ang tax niya, permit, ano pa, visa. O, so pagkano na lang ang naiwan sa kanya. Tapos pamasahe pa niya, boarding house pa nila. O so magkano na lang ang naiwan doon sa sahod nila. Eh kung nani, o wala ka ng boarding house kasi stay-in ka, o papakainin ka pa ng amo mo. So wala, neto sa kanya yun. Kaya natitempt sila na maging nani na lang. But then, let God be God. Amen? Kung i-change ng Panginoon ang status nila, why not? Basta ang importante, whatever and kung ano ang plano ng Panginoon sa kanila, magpatuloy silang magsilbi. Amen? So, from Cambodia, we went to Vietnam and praise the Lord. Na-establish din po ang trabaho ng Panginoon doon sa northern Vietnam. We went to the south, mas lax ang south. Medyo ipalubos na, medyo pinapahintulutan na may singing inside the hotel. Pero pagdating doon sa north, ayan na, talagang dama mo na talagang they are controlled by the political stance, which is communism. Okay? Even in their kalsada, talagang nakabitin lahat ng mga dalawang red flags. Akala ko the same. Hindi pala, yung isa is yung national flag nila na Vietnam. The second flag, which is also red, is sabali, iba pala ang marka niya. It is a flag ng communist nation. So magkatabi yung flag na yan. Lahat sa mga kalsada, even outside their homes, may mga flags. So, namomonitor po lahat, even yung kahit naka-hotel ka, binibilang kung ilan ang pupunta, kahit naka-rent ka ng apartment, binibilang din pala kung ilan ang pumapasok. Kung napapansin nila kung bakit marami pumapasok dito. So, we need God's guidance and wisdom kung paano natin i-establish ang trabaho ng Panginoon sa northern Vietnam, which is in Hanoi and in Haiphong. So, but then, we praise the Lord lahat. Binadakan kami, inapakan namin ang bansa na yan. And whenever the Lord will open His word, no one can shut. Kahit communist na kahit paano, no one can shut the work of the Lord. Amen? So yun po. So na-establish po ang, at least first Sunday na sila. And sinabi namin na tuloy-tuloy na mag-service na sila doon sa northern Vietnam. Kaya kung may mga kakilala kayo doon,
please feel free, even yung mga nanonood sa online, if you know someone, kahit friend mo yan, kamag-anak mo yan, nothing is impossible with God. Amen? Amen. If you want them to be reached out, please tell us. Meron tayong work of the Lord in Cambodia, Vietnam, Laos, Thailand, Singapore, and Malaysia, and all the nearby nations nearby dito sa Hong Kong. Amen? So, thank you. God bless you for all your sacrifices, prayers ninyo especially. Amen? Amen. Okay, so we go to the word of the Lord. This afternoon, we are going to learn how close are we to God. Have you ever asked yourself, tinanong mo na ba sa sarili mo, gaano ka ka-close sa Lord? Amen? Sometimes concerned tayo eh. Ay, close up ni Pastora. Ha? Kaya na ni Pastora. Meron tayong mga ganun na mga casual things in our lives na, ay, close kami ni Pastora is mga multi-secret na, multi-boyfriend na. Ano? Alam ko kung wala siyang boyfriend o kano. Okay, o kaya mga best friend natin. How close are you to your parents? Oh, you can testify kanina. We praise the Lord that we are Christians, so it's easy to forgive. Amen? Amen. It's easy to accept the reality. Ang yung ay galod ng pasan. Then, we praise God that meron pa rin pagkakataon for God to reconcile every broken relationship. Amen? Amen. Yan yung isang heritage natin sa Panginoon. No matter how broken we are or no matter how broken our past was, God has the ability to mend every broken thing in our lives. Amen? Amen. Our life, if we were broken before, kasla patapon tibiyag tayo, God can change it, God can fix it. Amen? Even relationships, even sa mga magkakapatid, even sa parents and children relationship, God has a way. And it's not impossible for God to bring people together. Amen. So yan kasi ang bentahe ng pagiging close sa Panginoon. But the question is, how close are we to God? And I would like to start with a story na napadaan ito sa wall ko, and it's a very good one to bring us into realization. Ano? Merong mag-ama, sabi ng anak sa kanyang ama, Dad, how big is the plane? Gaano ba kalaki ang isang eroplano? Eh, biglang tumingin na ang ama, tamang-tama na may dumaan ng eroplano. Sabi niya, yun yung eroplano. Siyempre, eroplano, hanggang niya nagtakbo na lumawas ni Tamatam, di ba? Di ba, ang liit-liit? Sabi ng bata, ay, ang liit naman pala, ang hirap tignan, ang hirap i-measure, ang liit-liit, parang butterfly lang, or kaya parang langaw lang nakaliit. So yun yung interpretation ng bata, yun yung judgment niya dahil napakalayo na ng plane, nandun na sa taas, ano? Pero dinala ng father itong bata, dinala niya sa airport. Siyempre may mga nakapark na airplane sa airport, di ba? So sabi niya, oh, yan ang airplane. Sabi niya, ay, ang laki-laki naman pala. Oh, the realization is that the father said, God's size, sabi niya, ang tanong pala ng bata is, gaano ba kalaki ang Panginoon? How big God is, or how great God is? So inihalin tulad ng father sa isang eroplano. Can you see that airplane there, flying in the sky? Oh, it's so small, sabi ng bata. So pumunta sila sa airport, pinakita ng ama yung airplane. O yan yung airplane. Ay, ang laki-laki naman pala. So ang sabi ng ama, God's size depends on how close or far you are to Him. Kung far ka sa Panginoon, you will see Him small. But if you are near to God, you are close to God, you will see Him big. Di ba? No, adayo ka kini Apo Diyos, di basit isunakin ka, kasalamat adayo ka iji aeroplano, nagbasit makita. Nung naapang kagayong iji airport, takit kita tanawang lang di giant, titignan mo na lang siya doon na nakaparking, ay ang laki naman pala. So tama nga naman pala, sabi ng ama ng batang ito, God's size depends, how great God is in your life depends on how far or how near you are to Him. So if you are far from God, then His size is small. But if you are near to God, then His size is big. Amen. So ang tanong, ano ang sabi niya doon? Paano natin malalaman? So self-assessment na ito.
habang iniisip natin ang kwentong ito, sagutin mo din sa isip mo, how close you are to God. Is God big? Or God is small? Or moderate? Or medium? Ano kaya ang size ng Panginoon sa atin? Okay? So, how can we be sure? Okay? How can we be sure that we are close to God? Paano natin masisigurado na tayo po ay malapit sa ating Panginoon? Okay? In James chapter 4 verse 8. Okay, ano muna ang gagawin natin in order for us to draw close to the Lord? Amen? Maaaring sa isip natin, hindi ko alam, Pastora, kung gaano ako kalapit kay Lord. Okay, so unahin muna natin. How do we draw close to God? How do we draw closer to God? In James chapter 4, verse 8, ano ang sabi niya? Come near to God. Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So, unang-unang gagawin natin in order for us to draw closer. Pwede sigurong, close na ako kay Lord. Pero baka yung closeness mo is malayo ka pa. So, kailangan nating pag-igihan, kailangan pa natin i-push ang sarili natin to get nearer to the Lord. Amen? Kailangan nating itrabaho pa na maging close pa tayo sa ating Panginoon. So how do we do that? First of all, from this verse, makikita natin, unang-unang gagawin natin is to come to the throne. We need to come to the throne. Sabi niya, come near to God, and He will come near to you. So unang-unang step in order for us to draw closer to the Lord is come to the throne of God. Amen? Let's come to the throne of God. Pumunta tayo sa presensya ng Panginoon. Okay? Amen. We come to the fireplace of the Lord. Lalo na kung nanlulupay-pay ka, lalo na kung medyo tinatamad ka na, tutuluman, next time na lang ulit. Kailangan po, we need to come to the throne of the Lord. Where the fireplace is. What is the fireplace of God? His presence. Amen? Amen. What is that fire? Fire. The Holy Fire. Diba? The fire of the Holy Spirit. So, saan natin makukuha ang fire of the Holy Spirit? Doon sa kung nasaan ang ating Panginoon. Kung nasaan ang presensya ng Panginoon. Amen. So, there's no other way to be closer to the Lord than to come to the throne of God. Amen. And coming together is one way of coming to the throne of God. Praying is coming to the throne of the Lord. Worshiping God is coming to the throne of God. Amen? So ganyan po, unang-una, we come. Hindi tayo pwedeng magiging close sa ating Panginoon if we do not put effort, kung hindi tayo mag-e-effort. Come is an action word. Amen? Come, di ba? Come, Senadora. Kung sinabi mong come, you expect the person you are calling to come near to you. Amen? Sa Vietnam, hindi sila hindi sila gentle. Kasi lahat ng kapag kukunin nila ang attention mo, di ba, sometimes mga other nationalities, kung gusto nilang kunin ang attention mo at they cannot speak, hello, hello, hello. Di ba, minsan they try to do something to wave their hands para kunin ang attention mo. Doon basta na lang silang sisigaw ng, hey! Hey! Pati immigration officer. Instead na sabihin na, excuse me, kahit naman masungit, pero at least man lang na, excuse me, move! O kaya, move! Ganun sana, hindi yung, hey! Hindi namin alam, kami na pala yung nakukul ang attention. Naglalakad ka sa kanya, hey! So, come! Okay? Come! It is an action to come near to the Lord. Another thing that we need to do in order to draw close to the Lord is to repent. It is still in verse 8. Sabi niya, wash your hands, you sinners. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay. It represents repentance. Amen? Kasi tayo po ay makasalanan sa Panginoon. Every now and then, we are committing sin against the Lord from our mouth, our thoughts. Kahit hindi ka pumatay, kahit hindi ka sumampal, kahit hindi ka maaaring hindi mo binigkas, but then in our thoughts, may mga bagay tayong inisip, may mga paghihiganti, may mga balak tayo na inisip na hindi kaaya-aya sa Panginoon. We need to repent, and repentance should be part of our life this time.
Amen? Especially that we do not own our life. Anytime the Lord will take us. Kagaya ng, di ba, yung naka-news, ano ba yun? Yung biglang natumba na lang yung domestic helper. And then, patay na kaagad. So, maging parte sa ating buhay ang repentance. Kasi hindi natin alam kung sa isip ba natin nagkasala tayo or sa mata ba natin nagkasala tayo. Maaaring pumasok ka sa train tapos medyo may malakas ang pabango na hindi mabango. Tapos nag-murmur ka, nakapagsabi ka ng kung ano-ano. Gaya ng may nakasabay kami sa airplane, talagang sobrang lakas naman kasi. Ang ginawa na lang namin, nagtakbong na lang kami ng kumot. Kasi sobrang mabango yung hindi mabango. Kaya yan. But then, kaya kailangan natin mag-repent every now and then. Kagaya ni David. Amen? What caused David to be a man after God's own heart? His repentant heart. Amen? David is a sinner. David is a sinner, pero dahil he is quick to repent, ayan, he is a man after God's own heart. Another thing that we need to do in order to draw closer to the Lord is humble ourselves in verse 10. The same book and chapter in verse 10. Ano ang sabi niya? Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Yes, if we humble ourselves before God, He will lift us up. Ano ba ang humility? Ang humility ba is pagiging tahimik and then pagiging soft-spoken na pagiging maalumamay kasi ba't di pa nag-humble? Hindi, kahit maalumamay ang pagbigkas mo or pananalita mo, kung meron kang pride deep inside, meron tayong pride. How does pride manifest? Sometimes akala natin yung mga yung mga mayabang lang na, ganito ang bahay ko, meron akong 10 sasakyan. Akala natin yun lang ang mayabang. But then, even merong silent pride ito. Mayroong silent manifestation of pride, wherein if we refuse to believe God, if we refuse to read His Word, if we refuse to obey God's Word, despite knowing what is good, that is pride actually. Amen? That's why we need to humble ourselves before God. Magpakumbaba tayo, gawin natin ang mga bagay na pinapagawa ng Panginoon sa atin. And of course, we do not boast about tomorrow and what we have. Amen? Huwag natin ipagmalaki. Minsan, hindi ko na kailangan ang Panginoon. Kaya okay na ako ganito. Parang taas ng sahod ko. Parang wala namang reason for me to go and serve the Lord. It's because I'm well provided. Maaaring ganon. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Do not boast about tomorrow. That is in verse 13. Okay? Now listen, who you say today or tomorrow we will go to this city or that city. To that city or spend a year, carry on business and make money. Yung mga nagpaplano na, sige, punta tayo sa Poland, sa Finland, ano pa ang usong mga lugar? Macedonia, para makatagpo tayo ng mas maraming money. We can earn more money. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Why do you not even know what will happen tomorrow? Amen? Let's be content. Let's be content with what God has given us. Amen. Let us, if you want to go to another place, pray. Amen. Pray. Yun lang naman, hindi naman ipinagbabawal ni Lord. At hindi rin po namin ipinagbabawal, mga kapatid. Kaya huwag po kayong matakot magpa-counsel. Kasi in the end, kayo din naman ang masusunod. Amen? Hindi naman namin sasabihin na, huwag kang pupunta doon. Kung pupunta ka, matitiwalag ka sa akin. Hindi naman ganun ang pagka-counsel. Huwag kayong matakot magpa-counsel. Gusto niyong pumunta, may gusto kayong puntahan, you come first. Kasi baka kung magre-rely kayo sa sasabihin lang ng agency, syempre ang agency, they are after your money. Syempre, parang dati amin nga, napipintas nga ko. But then, of course, tayo, lalong-lalo na at may mga pastors tayo who are really seeing the real situation there. In the far places. May mga pastors tayo doon na nakakakita ng tama at tunay na sitwasyon doon. So, they are also relaying it to us. So, sasabihin nila, pastora,
kapag may mga nag-a-apply dito, sabihin ninyo na ganito talaga ang sitwasyon. Para they will have a heads up, meron silang advance ba na information. Kasi kung magre-rely kayo sa agency, hindi sinabi ng agency ko, Pastor Rice, ganito, kaya nag-apply na ako. Tapos nung nagbayad ka na ng pagkalaki-laki, tsaka kayo magpapa-counsel, ano nga pa hindi maaramid mo? Di umot masubot nga rutikwar tayo. So kahit sabihin pa namin na ay nangawagsin na ay kamilagtan na. Nga may inunayo. So nga, it's part. You know, being a Christian, God has put a spiritual parents on top. Amen? Amen. God has put spiritual parents on top. Kasi mag-a-advise lang naman, hindi naman natin ipupush at ipagpipilitan ng isang bagay. Pero ilalatag lang natin ang mga pros and cons, the positive and the negative. Yung mga, anong tawag nito? Yung kagandahan at hindi kagandahan. And in the end, it will be you who will be deciding. Kahit sinabi namin na hindi, kung gusto mo, wala tayong magagawa. Pero at least, nag-seek ka ng advice para walang sisihan in the end. Amen? Kaya huwag kayong matakot. Kaya sabi niya dito, today or tomorrow, we will go to the city and that city and carry on business and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Yan ang buhay natin. Hindi natin pwedeng ipagmalaki ang kinabukasan because anytime God can take away our life. Maaaring sabihin natin na, ay, bata pa ako, pastora, nasa 30s pa lang ako. Hindi, kahit nga 19, kahit nga 18, kung gusto ni Lord na kunin. Diba? So wala tayong magagawa. We cannot really boast about our future in the yung future lang na ipagmamalaki natin is yung future natin sa kaharian ng Panginoon when we have done and faithfully served the Lord here on earth. Amen. Amen? Pero kung sinasabi mo na, ang ganun kasi ang maganda doon, maganda kasi doon. Wala. We cannot boast about tomorrow. Amen? So yan po, mga kapatid. So, ano ang sabi niya sa verse 15? Let's see verse 15 hanggang 17. So instead, you ought to say, if it is the Lord's will, yes. No panggut ani ato Diyos nga apanak edya Europe ka, let God's will be done. Amen? God will provide. Hindi mo kailangan umutang ng malalaki ang interest. If it is God's will that you will go, God will provide all your needs. Amen? We will live and do this or do that. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is a sin for them. Yes. Isang bagay. There is such a thing as sin of commission and omission. Kapag alam mo na ang isang bagay ay hindi kaaya-aya or it is against the law of God, it is against the word of God, and still, ginawa mo, that is the sin of commission. Okay, dahil kinomit mo yung bagay na yan. But then, kahit alam mo na maganda naman, maganda na tulungan mo ang i-encourage mo ang kapatid na nanlulupay-pay, maganda na hilain mo yung mga nagpupunta sa gate of hell, pero hindi mo ginawa. You have been given the opportunity and the chance to snatch people from the gate of hell, pero hindi mo ginawa. Dahil yan ang bilin ng Panginoon. That is the sin of omission. Amen? Kaya minsan sa ating prayer, Lord, forgive us from our sin of commission and omission. Hindi lang yung commit, hindi lang yung ginawa mo ang kasalanan. Pero pati yung hindi mo ginawa na dapat sana ay gagawin mo, you have sinned against the Lord by the sin of omission. Okay? Inumit mo, hindi mo ginawa ang dapat mong gawin. Okay, and in the next verse, what does it say? Ayun na pala yun. Okay, so what is the proof then? Yung mga binasa natin is yung kung paano tayo lalapit, mas lalapit pa sa ating Panginoon. Ano yung sinabi natin? Draw close to the Lord. Come to the fireplace of God. Repent and, ano yung pangatlo? Humble ourselves before the Lord. Okay, so paano naman natin makikita? How do we know if we are drawing close to God? So paano natin malalaman if yung ating bang pagsisilbi ay papalapit ba sa Panginoon or nagpupunta na lang tayo for the sake of duty and responsibility?
Is our coming to church our way of drawing close to God? Or is our coming to church because of just the duty and responsibility? Or dahil umuulan, wala tayong mapuntahan. O kaya na-indyan ka, imbis na mamamasyal kayo, ano na siya may putya ka, sige nga, pitaya kong church. Second option ni Lord, hindi siya ang priority. So, is our coming to the house of the Lord a way of us to draw near to the Lord, or out of duty and responsibility na lang? Dito po natin malalaman. So, we are drawing closer to God, first of all, if we can trust Him with our life and plans. Nung italtalag mo kini Apo Diyos, if you are entrusting your life to God and your plans to the Lord, you are drawing closer to God. Amen? If you can entrust, no close ka, iti may nga tao, if you are close to your best friend, pati yung ATM mo, italag mo, kung yung boyfriend mo na nakilala mo sa Facebook, pati yung password mo, italag mo. Why? You feel close. Pero feeling lang pala, feeling close. Yun ngayon ang problema dito sa mundo ito, marami ang nai-scam. Be careful dahil meron na tayong AI. Marami ang nai-scam. Meron ng AI. AI is, anong meaning ka ng AI? Artificial intelligence. That now they can create a person. So makitaan nyo ka ni baby ngayon. Minsan nga si Duterte, ex-president Duterte pa, di ba? Yung president, tapos nagsasalita, sabay naman yung pananalita niya. Pero boses ng adult na si ex-president. Paano nangyari yun? And it's easy now, kasi pwede kang mag-create sa computer ng ganun. Na kunwari nagsasalita yung baby, ngayon baby pa nga, ini-interview, naka-diaper. Mas ano ka nung may DJ? AI-generated ang mga yan. And you know, pati yung mga pogo, yung mga scammer sa online, na mga love, something like love, awag na DJ? Yung mga dating sites, tapos kunwari, may makikipag-chat sa'yo. Noon, makikita mo or hindi sila nagpapakita kasi ayaw nilang ipakita na they are already in their seniors or akala mo bata yung nagkikipag-chat. Kasi chat lang naman hindi kayo nag-uusap, so you cannot determine kung ilan ang age niya kasi hindi pa uso ang mga AI. Pero ngayon, pwede na kunwari ay may ka-chat ka, pero naka-filter pala. Ay, nagwapa, nagpudo, nagtagas, parang mukhang baklan. Naka-filter pala. Ang likod nun is hindi pala ganun ang itsura. So computer can do everything today. Even yung mga nire-reels na minsan mga disgrasya, madidetermine mo kung totoo, bigla binuntak, sumabog yung sasakyan, nagbanggaan. Madidetermine mo kung AI-generated yung video na yun o hindi. Kasi parang may mga imposibleng moves na, saan ka mo nagtagiyak nga kasi dyan lugar ka, hindi naman ganun ang So, madidetermine mo, masisense mo din. So, even sa mga tao, may mga nalilin lang, pati sa mga ganyan. And you know, the business of the world today is yung business na pang-i-scam. So, be careful. Amen? So, ano ang gagawin natin? We need to entrust our life to the Lord. If you are close to God, kung yung hindi mo nga nakita na na-meet mo sa Facebook, you have entrusted your PIN number, your account number, account password, sa Panginoon pa kaya na makapangyarihan, hindi natin mai-entrust ang ating buhay sa Kanya. Diba? So, kung hindi natin kayang i-entrust ang buhay natin, even our plans to God, then we are not close to Him. You compare your closeness to someone else here on earth. Kayang-kayang pati yung plano nga, ay, nasawa ko ito ko, among dito yung boyfriend ko, ay, crush ko na ito. Kayang-kaya mong i-disclose ang mga secret things, sa Panginoon pa kaya. So kung hindi natin kaya na i-entrust ang buhay natin sa Panginoon, even our plans, then we are not close to God. Amen? We are close to God if He is the number one in our phone book.
Ibig sabihin, when you are in trouble or when you are in need, kung siya ang una mong tinawagan, you know, ang first mong tatawagan kapag in trouble ka is the one closest to you. Di ba? Ang tatawagan mo yung pinaka-close sa'yo na tao, yun ang tatawagan mo in case of emergency. So, even us na nasa spiritual na binabago ng Panginoon, unang-una sana natin tatawagan ang Panginoon. Bago mo patawagan ang best friend mo, bago mo patawagan ang mga tao sa paligid mo, Panginoon muna. Kaya nga nangako ang Panginoon sabi niya, serve me and sacrifice thanks offerings to me and call upon me in the day of your trouble. Pero minsan nami-miss natin itong blessing or benefit na ito. It's because iba ang tinatawagan natin. Sabi nga ng Panginoon, call me in the day of your trouble. Mapatrouble ka sa love life mo, sa marriage mo, sa pamilya mo, sa finances mo, sa amo mo. Call me in the day of your trouble, whatever trouble is that. Amen? Yun ang sabi ng ating Panginoon. Pero kaya nami-miss natin yung miracle kasi we also fail to obey the first thing. Sabi niya, call me. And then kapag hindi nag-materialize, tinawagan mo na lahat ng mga ka-ministry mo. Kung hindi nag-materialize, ay sasabihin natin, hindi nakikinig sila. Hindi mo naman siya tinawagan, di ba? Oh. So we need to call upon the Lord. We need to entrust everything to the Lord. Sabi nga sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Amen? Lord, nag-for good ako. No? Commit to the Lord. Amen? Lord, nag-asawa ako man eh. Commit to the Lord. Lord, nag-asawa ako. Commit to the Lord. Amen? Commit to the Lord everything that we do. Lord, pupunta ba ako sa ibang bansa? Commit to the Lord. Amen? And He will establish your plan. Another thing, trust in the Lord. In Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Amen? So, you are near God when you are closer to God when you can trust the Lord, not your own understanding. Amen. Another thing, Proverbs 3:6, in all your ways submit to Him. To Him, and He will make your path straight. Hallelujah. So, lahat ng gagawin natin sa ating buhay ay isubmit natin sa Panginoon. Kung nagagawa natin yan, then we are close to the Lord. Even to kayo pa nagluto, di ba, Lord, ano man ang niluto? Diba? Minsan ganun eh, Lord, tulungan takman, ano man ang niluto? Lord, paimahasan ti makang malulutuan. Sino gumagawa ng ganun? Ako na hindi magaling magluto, ay na, ganun talaga. Habang isinasal ko, Lord, paimahasan ko na ako. Pero wala silang choice kasi yun lang ang ulam. Kaya kailangan nila. No choice. No choice lang. Yun lang ang ulam. Wala nang iba. So, kailangan nilang ubusin. Kaya, para maragsakan ko, you just treat it as your achievement. Yes! Success ko na. Pero wala pala silang choice, kaya inubos nila ang niluto mo. Okay, so we just submit everything to the Lord. You know, kasi lalo na nga casual, kaya we can be a friend to God. Diba? Jadi, Lord, nakatati kasta. Lord, kasi mo, kandak mo ati blessing. Lord, na yun namot ati sahod ko. O, nung lumabas kay JNT Mall, tapos nakita mo, medyo yung cellphone mo, hindi natin mawari kung cellphone ba ng construction worker na dahil basag-basag. Ano? Lord, ay tinit mo yung cellphone. Kahit kumot na makaka. Hindi naman masama. Amen? Amen. Hindi naman masama. The Lord can give it to you when we are pleasing to the Lord. And when you need it. Ngam no for luxury lang kun ko sukat-sukat ka ti cellphone mo, ay hindi kung talagang kailangan mo. Amen? Amen. Another thing is that we are close to God if we can cast our cares to the Lord. Kung kayang-kaya mong sabihin ang problema mo sa Panginoon, kung kayang-kaya mong sabihin ang iniiyakan mo, kung ano ang reason of your tears to the Lord, then you are close to God. Lord, masama ang pakiramdam. Uray no ukos, mabaling ni ibaga ka ni ako, Diyos. Lord, naukos at taktay. Dilider ako gamit. Lord, naukos at taktay ni Pastor gamit. Huh? We just talk to the Lord.
Haan nga iso na DJ judge, hindi siya yung, ay, ikaw, masukir ka na talaga. He allows us to pour out our hearts to Him. But then later on, ipagana maglaan na, but you know, bakit ka pinagalitan kanina? Kasi ganito, mali ka naman kasi. And then after all na nagsangit-sangit ka, thank you Lord. Unang matlain. Wala tayong impress na matlang dito puso. Alam mo kung bakit niya ginawa yun. Because she wants you or he wants you to become strong. Kasi mali ka din naman. Kasi kamot, mali ka mo nagpasakot kami liman. I-impress niya yan sa iyong puso. But then he will also listen to you. Lord, ganito ang nangyari. Lord, masama ang loob ko. Lord, ganito na-offend ako. Lord, I don't want to go. Parang pagod ako, Lord. Kasi lang maumuma at may apo, Diyos. We can just talk. We can just say anything to the Lord. And God will listen. God will listen to our struggles. God will listen to our cries. But after all, after na tayo ang nagsalita, we allow Him to talk to us. We just keep still, Lord, ganito ang nararamdaman ko. And then later on, God will impress. God will embrace you. While He is embracing you, He is gently also rebuking and correcting you in a very loving way. Amen? And then later on, punas ng Pinoy. Sige, Lord, sorry ako, leader ko madamdama. So, I'm sorry akong kiniamo madamdama. Amen? Amen? Sometimes ganun. Ganun ang ginagawa ng Panginoon. Amen? So we just treat Him, we just cast our care to the Lord. Kasi yan ang promise niya sa atin. Psalm 55:22. Sabi niya, cast your cares on the Lord and He will sustain you. You see? Cast your cares. You just give your cares to the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Hallelujah. God will allow the trials and problems in our lives, but God will strengthen us in order for us to overcome. Amen. Amen. Another verse is in 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast your anxiety on Him because He cares for you. Amen. So nga, antay yung mababain, huwag tayong matakot, mahiya na umiyak sa ating Panginoon because He cares for us. Amen. Even our deep struggles, even our sins. Kasi alam din ng Panginoon ang kasalanan mo. Amen? Sabihin mo pa rin, Lord, kasi malang kinaramid ko, pakawaninta. Help me overcome, O God. Amen? Huwag tayong alam nyo ang kasalanan, lalo na at napuspos na tayo ng salita ng Panginoon. Napuspos na tayo ng Espiritu Santo ng Panginoon. And when we sin against God, naiinis tayo sa sarili natin, di ba? Sino ang nakaka-experience na alam mo kasing mali, ginawa mo pa rin. Tapos after na nagawa mo, naiinis ka sa sarili mo kasi napaka-weak mo. Di ba? Minsan ganun din ang Lord, asalat ka din. Nawa minsan may kadalot tibag, sipat at pay tibagi, nawa minsan. Kasi ayaw mong gawin, pero nagawa mo. Kaya nakukonsensya ka na naman, nakukonvict ka na naman. So, ano ang sabi ng salita ng Panginoon? We just confess our sin to the Lord. Lord, forgive me. Kasi man ang pinaramin ko. Kasi man ang tinatanunod ko. And God is faithful and just to restore us. Amen? Pero huwag tayong tatalikod kasi ang isa din na effect, kung hindi mo ma-let go yung guilt feelings mo, the tendency is you will draw away from the Lord. Ay, kumanawang laan mo ng tanak mo lang maikari. Meron yung gano'n dahil sa kasalanan, paulit-ulit mong ginagawa, hanggang hindi na ako pupunta sa church kasi hindi naman ako worthy. Minsan gano'n yung sinisiksik ng demonyo na solution. Pero do not listen to the devil. Amen? Do not listen to the devil. We allow God to work in our life. Amen? Alam niyo, one time sa Q&A, kaya alam niyo, powerful din ang Q&A. One time sa Q&A ni Bishop doon sa WAFU, nung nasa WAFU pa tayo. Meron akong kasalanan na nagagawa na even if I repent, kahit na nagre-repent ako, ay nagagawa ko na naman. Tapos magre-repent na naman ako, nagagawa ko na naman. Tapos magre-repent na naman, nagagawa ko na naman. Hanggang sa I feel so unworthy na ayoko nang magpagamit, lalo na at nagagamit tayo sa pulpit. So, ayoko na, Lord, paulit-ulit na lang. I'm not worthy, I'm dirty. Nakakadiri ako, Panginoon. I'm a hypocrite. Ayoko na. But then, last resort,
during the question and answer. Nagsulat ako sa papel, sabi ko, Dear Bishop, Pastor pa siya noon, Dear Pastor, I am being used in the pulpit, but I keep sinning. Even if I repent, I sin again. I keep doing the same thing over and over again. And is it not proper? Hindi ba mas maganda na wag na lang akong magpagamit? Because kasi nakakaya na ako ay isang hypocrite. So, ang iniisip ko na sa isip ko, baka sabihin ni Bishop na, wala, nasukir ka man, wala, narugit ka man. Di ba parang ganun? Iniisip natin is, oo, you are unworthy. So, huwag ka na lang magpagamit kasi you are unworthy. Pero ang narinig ko na sinabi niya sa niya, oh, ay, naging turning point ng spiritual life ko yung word na overcome. You know, the guilt feelings, because of the sin that I'm committing, yung guilt feelings is throwing me out of the presence of God. But I praise the Lord na yung word na overcome, sabi niya. Kasi sabi ni Bishop, this is God's presence. You are here. And then, if you will draw away from the presence of God, all the more that you are open to the attack of the enemy. Wala ka ng protection kung lalabas ka sa protection ng Panginoon. So, you stay there and overcome. From that time na narinig ko yung overcome, it became life to me. So, from that time on, I have stopped what I was doing before. Amen? So, ganun lang ang gagawin natin. We just need to cast our cares to the Lord because He understands. Amen? Okay? Last is, we are close to the Lord if we can give Him everything. Yes. Kung tignan mo yung boyfriend mo. Boyfriend pa lang, pero sa kanya na lahat ng sahod mo. Boyfriend pa lang isuna ka, from head to foot, katigatangan mo din amin isuna. Merong nangyari, yan, boyfriend pa lang sila, yan. Lahat, binibili niya, we just break, lahat na. Eh, nung nag-break sila, ay, binawin niya lahat. You see, kung close ka sa isang tao, kaya mong ibigay. Kahit na yung para sa'yo na, sige, pauhit mo lang natin. Kaya ngay, close ka nga ron. Kaya ganun din sa ating Panginoon. If we are close to the Lord, then we can give Him everything when He asks. Amen? No, dawatin ni Apo Diyos, kaya itag tayo. Kaya sabi ng ating mahal na Bishop, you just hold loosely to whatever you have. Kahit yung sahod mo, hawakan mo. Kasi sahod mo yan eh. Hawakan mo pero huwag mong higpitan. Kasi kung sinabi ni Lord na, give me your full salary, ay hindi, uksutan na latan, nalaka lang. Nung napupagputan, uksutan na makugan ka. Amen? So you just hold loosely. Because anytime the Lord will ask you, why? Hindi naman every time, sahod mo ngayon, mamaya next month na naman, sahod mo man next month, sahod mo man Hindi ganoon ang ating Panginoon. Amen? God allows us to enjoy His blessings, but then there will be a period of our life wherein He will ask us to give Him everything in order to test our commitment to the Lord. Amen? Amen. So if we are willing to give, talagang we are close. Close kayo kay Juan. Just like the widow and the 2 copper coins, di ba? Nag-offering yung widow. Nag-offering na lahat, tapos thousands ang binibigay ng mga ibang mga tao. Pero here comes the widow, 2 lang na coins ang nilagay niya. But he gave all out of her poverty. Hindi dyan lang tikwarta na, pero ibinigay niya dahil sa pagmamahal niya sa ating Panginoon. Amen? Ganon ang gusto ng Panginoon. That we are willing to give all for the glory of the Lord. Kagaya din ng kwento doon sa 1 Kings. Basahin nyo na lang. 1 Kings chapter 17, wherein the widow and Elisha, na sabi ni Elisha sa kanya, bigyan mo naman ako ng tinapay, bigyan mo naman ako ng cake. Ito lang, handful of flour lang ang meron sa amin and little oil. And then we will eat it and then we die kasi last na yun. Pero ano ang sabi ni Elisha? Hindi, gumawa ka muna ng tinapay para sa akin. And whatever is left, para sa iyo, para sa inyong mag-ina. And the promise of the Lord is that the jar of oil will never run dry. And yung flour, the bag of flour, ano yung sabi niya doon? But first, the jar of flour will not be used up and the jug of oil
will not run dry. So, yan. Ano ang nire-represent ni Elisha dito? He is representing God and His kingdom. If we make God our priority, kasi sabi niya, siya pa, imagine ni Elisha, stranger, tapos kuna na, kaya't napaisunati mo na nga maikanting tinapay. Nagbaktit lang. Imagine kung ilang tinapay lang ang maluluto mo sa handful of flour. Pasit lang. Tapos nagpauna pa si Elisha. Pero ang mensahe dito is that if we make God our priority and first, amen, in serving the Lord, then whatever we have sacrificed for the Lord, kagaya ng nangyari sa jar of flour and the jug of oil, hindi na ubusan ang widow na ito. Amen? Mamamatay na sila, sabi niya, lulutuin ko na ito at mamamatay na kami. Pero ano ang nangyari? She offered, tinupad niya kung ano ang hiniling ng alagad ng Panginoon. At imbis na mamatay sila, nabuhay sila. It's because of the provision of the Lord. Amen? So ganyan po mga kapatid, ang gusto ko ng Panginoon na gawin natin. Na if we are close to the Lord, if we are willing to give up everything for the glory of the Lord. And the last but not the least, meron pa palang pang-apat, if we are willing to be led by the Holy Spirit of God. Yes, we are close to the Lord kung hahayaan natin na siya ang mag-lead sa ating buhay. In Galatians chapter 5 verse 24 to 25, sa ano ang sabi niya? Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. So since that we are living in the guidance and in the power of the Holy Spirit, yan, yung mga steps sana natin ay ginagabayan ng Espiritu Santo ng Diyos. And in verse 16 to 17, the same chapter and verse, so anong sabi niya? So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires are what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Yes, kaya everyday may tug of war sa ating loob. Kasi the Spirit of God is always kontra sa gusto ng laman. Amen? The Spirit is willing, but the body is weak. At gusto ng Spirit, you go to church, oh, never mind, tomorrow na lang. Oh, the body is weak. So kontra talaga. So even in our dealing with our problems, sumunod ka kalisip, patungod ka din. But the Spirit of God says, oh, pray for your enemy, love your enemy. Di ba? Minsan, sumpatan ni amo, it's your right, karapatan mo yan. Pero you are governed by the Spirit of God, and we choose humility over anger or hatred. Amen? So doon mo natitest din, ay, Lord, Holy Spirit, give me your presence. Okay? So yan, nakikita natin the way we react, the way we act, nakikita natin if we are really governed by the Spirit of God or by the flesh. Always remember that the Spirit and the flesh is always opposite side ang kanilang direction. Amen? And last verse natin, Romans 8:14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Amen. Yan. So, no, aminan tayo, if we want to be called the children of God, then we have no choice. We need to be led by the Holy Spirit of God. We are no longer our own. Hindi na po tayo ang nasusunod sa ating buhay, kundi ang Panginoong Jesus na ating tinanggap at yung leading na ng Holy Spirit sa ating buhay. Amen. So, ganyan po mga kapatid, ang paglilingkod natin sa Panginoon. We would know that we are close to the Lord if we are walking in line with the Holy Spirit or we are doing things that glorifies the Lord. So kung malayo at medyo mahirap mag-obey pa rin at nag-i-struggle pa rin tayo na naglilingkod at gawin ang kanyang kalooban, then we are still far from the Lord. And of course, ang dadalhin lang ng Panginoon sa kanyang kaharian are those who are really close to Him. So let's make an effort to draw closer to God by coming into the presence of the Lord, by repentance, by humility.
Amen? Sa ating obedience sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So ito lang po ang ating pag-aaralan. And I hope and I believe and I pray na sana po nadagdagan ang ating kaalaman. Sana po ay na encourage tayo to continue to serve the Lord whatever situation we are in. Amen? Amen. So let's bow down in prayer before I give back to the MC. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. It's our prayer, O God, that we will be closer to you, O Lord. And Father, it's our prayer that have your way. Help us, O God, to draw closer to you. Lord, we know that drawing closer to you ay merong price to pay, Panginoon. Pero salamat, O God, dahil tinuturuan mo kami kung paano po kami mapapalapit pa sa iyo, Panginoon. Thank you for your words, O God, and thank you for your Holy Spirit na nagbibigay po sa amin ng kaunawaan at tinutulungan kami, Panginoon, na gawin ang iyong mga kalooban. Salamat po. Continue to bless this group, O God, the Tuesday group, Yes. and even those who are watching online, O God, na binibigay po nila ang kanilang mga oras para po ikaw ay mapatuloyan. Thank you so much. This is our prayer, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless